wala namang batas na nagbabawal. So yung necessary in terms of what? Of law, of your opinion? Of your opinion, it's not counted. Because your opinion is not the one that decides who gets confidential fund or not. Or not. Ngayon, kung bakit niya kinailangan. Kasi nga, sinabi na yan ni BP Sara noon nila. Ginagamit nila yan kasi nga maraming nag-grooming, sexual, for drug trafficking, and for NPA recruitment. So kailangan nila ng confidential intelligence fund in order to actually do this needed work. Kailangan niya protektahan yung mga estudyante from grooming of all sorts. Tanong mo dyan sa mga kadebate ninyo, ikaw ang DepEd Secretary, how will you protect students from being groomed for sexual grooming, NPA recruitment, and drug trafficking recruitment? Tanungin niyo sa kanila, ha? Hindi ba kailangan mo ng intelligence work? Sabihin nila na PNP daw yung responsible niya. Yung counter niya. Hindi nga, siya nga may hawak ng, siya ang nangangasiwa ng public schools. PNP ba nangangasiwa ng public school? Tanungin niyo dun sa mga nagtatanong sa inyo. Ang PNP ba nangangasiwa ng public schools? No. So si Inday ay binigyan siya ng responsibilidad. Siya ang mangangasiwa ng public schools. So she knows what it takes in order to actually protect children from being groomed. So she requested for confidential intelligence funds. Ngayon, tanong sa kanila, kung ikaw magulang ka, mas gugustuhin mo ba na yung nangangasiwa ng public school ay gumagawa ng intelligence work in order to prevent grooming? Or hindi? Ganun lang ang rebuttal. Ayan. She will not waver in endorsing the impeachment. But anyway, chika na lang natin yung ano na yan, yung chika, hindi naman masyado importante si Benny Abante at ang kanyang opinion. Ayun. Hello, kumusta? Hello everyone. Ito na naman po ang inyong ka-moisture. Moist na moist. Oh. Ano ako chika sa'yo? Ano naman yan? Ano, tawag dito na, alam mo yung content creator sa TikTok na yung nagsusulat siya, yung content niya, yung pag nag-e-explain siya, sinusulat-sulat niya yung content niya. Girl, paano ko malalaman? Wala naman akong TikTok. Hindi, share sa Facebook din yung mga content niya eh. Ito I don't know. The fintech founder. Ay, may mga ganyan-ganyan siya. Tapos I haven't encountered financial. it. Oo. So, ganito yung mga content niya. Ano siya yung parang financial kinembular, ganyan. So, okay. Nagbibigay-bigay siya ng mga, hindi ko alam bakit ganito yung content niya. Bakit gusto mo bang ma-experience yung Disney cruise nang hindi nababaon sa utang? Gusto natin yan. May na-discover ako sa website nila. I always say, I'd rather spend my money. Ganyan yung mga content niya, yung parang paano gumimik ng, yung bank, how to, utilize some deals in order to get the best out of your money, yung mga ganyan. Yeah. So, hindi siya political content. Content. Tapos, nag-content siya yesterday. Kasi for some reason, hindi ko na ma-play eh. Ayan. Hindi na siya nape-play. Kasi iba niya mga contents, hindi na rin nape-play. Hindi ko alam kung bakit. But anyway, yung niya, yung parang meron siyang analysis ko ng accomplishment ni Inday Sara. Tapos, grabe yung niya, grabe talaga, mukhang galit na galit siya kay Inday. Talagang mukhang pink na pink si ate mo. Tapos galit na galit kay Inday. Tapos parang, ang default niya is that walang achievement si Inday. Wala daw achievement si Inday. Anong relevance niya? Kasi nga, malaki siyang content creator. Pagkatapos, malaki siya sa TikTok eh. Ayan 619,000 followers siya sa TikTok. Pagkatapos, hindi naman siya political content creator. Block ko na yan months before, sabi ni Low Cap. Fintech, okay. And then,
So wala daw achievement because according to her computation, Hindi naman daw niya na-achieve lahat ng mga pangako niya. Ayun. ha? Wait, magkaiba yung wala kang na-achieve at hindi mo na-achieve lahat. Mm-mm. Wala kang na-achieve is mathematically zero. Mm-mm. So if you are more than zero, may na-achieve ka. Ano ba to? Why are people inventing new mathematics? I know, right? At nakakaloka dito. Kasi nga, syempre, yung reputation niya is, ay, mabusisi to sa numbers. Alam mo yun, yung parang, mabusising misis ang dating niya eh. Yung parang, Yeah, pag pero meron kang 500, ano ang Yeah. pinakamagagawa mo? Yung mga ganun-ganon. yeah, pero you know what? This is a word problem. Okay? Mhm. We all know this in grade 5. You know, translation of word problem into mathematical structure. So if you're Mhm. going to prove wala, then you have to represent wala as a numerical, as a number. Mm-mm. And we all know wala is zero. Or Mm-mm. is there new mathematics? Meron na pa kami iba na namang mathematics. Alam mo naman sa Pilipinas, biglang nag-iiba na ng mga ng mga konsepto. Alam mo yun, baka nag-invento na sila ng bagong mathematics, bakla. Diba? Teka, Wala. check ko kung access ko pa yung content niya dito. Guys, I'm really sorry. Maybe I'm living in a different universe, but in your universe, is wala zero or something else? Mm-mm. Ito, mapapakita ko pala, pero hindi dito sa laptop, dito sa cellphone. Sa cellphone ko gumagana pa yung content eh. I think Okay. nakaka-catch yung siya. Ito, para maganda yung usapan natin. Ayan. Ayan. Okay, so ganito yung mga content niya. Okay, sabihin mo na lang, girl, kung anong computation niya. Sabihin mo na lang. Hindi, ang tawag dito, wala naman siyang computation. Nag-present lang siya ng mga kineso. Ayan, teka, wait. Pero anong sinosolve niya? Yung pinangako daw ni Inday Sara versus yung actual achievement niya. Ayan. So, anong conclusion niya? 0. Kunwari, may pangako si Inday dito, 0 yung achievement niya. May pinangako siya sa ganito, 0 yung achievement niya. Ganun. And then, Ayan. so ang total niya, Wala. X sa lahat. dahil hindi niya na-achieve lahat. Alam mo, girl, Hindi niya na-achieve lahat. alam mo kung sino man yung fintech na yan, Bex, makinig ka sa akin. Okay? Achievement is a continuous function. You cannot measure it discretely as binary 0 or 1. Okay? So what is a continuous function? It is measured by percentage. Sa Tagalog, mga bakla, okay? Sa Tagalog, ang pinagkaiba niyan is yung isa, binary, okay? Either ang decision mo ay meron or wala. So, it's just like a bit in a computer. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero in real life, an achievement is a continuous function. Ibig sabihin, ito na may mga decimal. Okay? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ganyan. So, that is what you call a continuous function. Now, if your assumption, baklang fintech, makinig ka sa akin, gusto ko itong i-cut ng mga, ng mga TikToker. Ano pangalan nito ni bakla, ni fintech? Hey Tech Finder. Hey Tech Finder, makinig ka sa akin. Yung assumption mo na ang achievement can be measured through binary means of 0 or 1, meaning meron o wala, is mathematically incorrect. So your mathematical model is already flawed. If your mathematical model of what you are modeling is flawed, your conclusion is false. Actually, ang problem niya is, aside from, well, basically that's what she did. Ginawa nga lang yung parang binary, 1, 0, 1, 0. Ganun lang eh. Oo. Ang ginawa niya, meron siyang spreadsheet ng mga achievements, tapos meron siyang mga KPI, ano yung ina-expect na output, and then dinedetermine niya, ay hindi naman na-achieve, so X yan. Teka, panoorin natin, mabilis lang naman eh. Mabilis Okay, lang sige. Niya. Ayan, eto.
tatakbo daw siya for president sa 2028. Since nauna naman siya nag-announce at vice president natin siya ngayon, tingnan natin kung ano yung pinangako niya noong 2022 elections. Ano yung nagawa, ano yung effect, at ano yung kulang. Hindi ko na siya kinayang isulat lahat, so nag-print na lang ako. Yeah. Lagi niya sinasabi, ang focus niya ay trabaho, kapayapaan, at edukasyon. So tinignan ko yung website ng Office of the Vice President. Wala akong nakitang programa that would help us get more jobs. Wala rin ako nakitang programa to improve peace in the country. Pero meron siyang effort sa education. Noong 2023, nilaunch nila yung agenda na matatag. Sinubukan ko intindihin kung ano yung effect ng matatag. Parang wala naman. Balikan natin siya mamaya. Next. Ayun. So, actually, doon pa lang, meron na siyang misapprehension of facts. Yeah. Yes, Yeah, meron na siyang misapprehension ng facts. Ang sinasabi niya, ito yung pinangako niya ng election, ito yung mga nagawa niya. Actually, mali ka dyan, Inday. Mali ang pinangako sa operational na promise. So, ibig sabihin, girl, you are misleading the youth on how to analyze things. correct. Bakla, kung ikaw ay nasa magkaiba, ipapaliwanag ko sa iyo ha, halatang, alam mo, oh my God. You are not qualified to give fintech advice at all if you do not know this concept. Why? Because in every company, there is a difference between a vision and an operational plan. You cannot judge a company based on whether based on its vision. You need to judge it based on its operational plan, because vision is broad, it's unmeasurable. Tatanga-tanga naman itong TikTok na to. Diyos ko Lord, ano man tinapos nito? Bakit naman fintech, Google School of Fintech. Alam mo yon, girl, if you studied business, no, you know these things. Right. You judge a business whether it achieves something based on its actual plan, operational plan. You cannot judge a business based on its mission, vision. True. Napaka-boba mo! Ang boba mo! Tapos, Actually, tapos, like, okay, ito yung mga pinangako niya. Wala dito, hindi ko siya nakita. Kaya, X ito, hindi ko makita ang impact. Bakla, Bakla, ibig sabihin, hindi mo makita. Ibig sabihin, the problem is epistemological. Ginamit ko talaga epistemological. No? Ibig sabihin, you have an epistemic problem. Ibig sabihin, you're an epistemic problem. Ibig sabihin, you are ignorant of what's going on. Bakla, ignorance that something is being done is not evidence of absence. That something. If you are ignorant, alam mo, pwede mo naman kasi girl sabihin na, ay, hindi ko alam. Kaya wala akong opinion. Pero, hindi mo po pwedeng sabihin na hindi mo alam, kasi sinabi niya, hindi ko alam ang ano niya ng impact. Kaya, X. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo alam ang impact, hindi mo alam na kung may ginawa. Hindi ibig sabihin na walang ginawa. Those are two different ontological Hindi porket hindi mo alam, ibig sabihin wala na. Ang ginawa. Hindi ibig sabihin na hindi mo alam o wala kang alam, hindi mo maalam, or dahil wala sa website. Kita mo, your source is website. Ngayon, kahit magbibigay ka ng assumption that the best evidence na may ginawa ay kung ano yung nakalagay sa website. Bakla, this is already data god. Ito na nga sinasabi ko sa mga kakamping, mga Google School of data analysis. And ito yung problem sa mga kakamping. Yung nagsa-start na naman sila na hindi naman kayo nag-o-observe sa politics Wala naman kayong alam. Hindi nyo naman sinundan yung mga policies ni Inday, yung mga ginawa ni Inday, paano niya in-approach yung mga problema, paano dumating ang mga problema sa kanya, when it comes to which is crucial in determining on how she shape her policies or her decisions. Hindi naman kasi sinubaybayan Pagkatapos ngayon, ang dami-dami yung opinion, ang dami-dami yung pinagsasabi.
'Di ba? Yun yung problem. I mean, if you're going to criticize Inday, at least Yeah. man lang, dapat alam ninyo kung ano yung nangyari. Oo. Actually, Oo. yung sinasabi niya na unang-una girl, mali ang spelling mo, walang H ang Sara. Mm. Ito naman, yun na nga lang, hindi mo pa magawa. Ano ba naman, tataka-taka naman ng babaeng ito. Anyway, tanggalin mo na girl, wala naman palang nilalaman. Actually, maganda ng okay na ganyan yung mga dilaw na ignorante sila. Kasi, yung mga nakaranas ng mga ginawa ni Inday, halimbawa yung mga teachers, alam nila yung ginawa ni Inday eh. At may mga kakamping na teachers na nung umalis si Inday, they were defending Inday Sara as a DepEd secretary. So, kaya ngayon, kayong mga kakamping, ang laki ng problema ninyo because you have kakamping, you have fellow kakampings na teachers. At sila, nung umalis si Inday Sara, they were actually defending Inday Sara as DepEd secretary. So nagkaroon na kayo ng hilwaan between the TikTok kakampings and the kakamping teachers. And between the two, wala kayong ganyan. So ibig sabihin nalalagasan kayo ng mga tao. Because yung mga tao, may imbyer na sa inyo dahil nakikita ng mga teachers na nandoon kung anong ginawa ni Sara as a DepEd secretary. So, ano yan, that's very, very incorrect. And wala siya, kung may makonvince siya, good for you. Pero the thing is, wala kang makukonvince na ganyan. Because unang-una, tanggalin mo na siya, girl, masyado ng ang playtime. Kasi this is an ignorant of realities, no, of the situation. And when you analyze data, you need to take into consideration the context of the data that you are actually analyzing. Otherwise, you're not doing your job well. Okay. Bakla nandiyan pa rin siya. Tanggalin mo na siya. Okay. So, nagpapanggap lang siya na nag-a-analyze. Bakla, ang ginawa mo lang, nag-download ka lang sa website. Hindi niya alam. Hindi niya like for example, wala namang programa si Inday tungkol sa job creation kay Nebular. Ganyan. Bakla, merong magnegosyo. Merong magnegosyo taday. So, hindi niya alam yon. So, hindi niya alam yun. Kasi nga, si Bakla is si Miss Laika, si Bakla kasi, wala talaga siyang experience. Bakla kung meron kang experience on analyzing plans and program and which one is related to which, hindi ka ganyan kabobo. Number one, kilala mo siya, Mami Laika? Kilala mo siya? Sa mga ginagawa niyo, saan kaya nag-work yan? Parang alam ko, di ba Miss Laika? Na parang serious? Na parang dapat kinuha mo yung operational plan ng Office of the Vice President. Ano yung sinabi mo? Natatawa ka sa mga... Pati ROTC sabi niya pangako daw ni VP. No, it is really a promise of Inday Sara. Yeah, it's really a promise ni Inday. Pero ito na ang masasabi ko, kaya hindi natupad yung pangako ng ROTC. So, eki siya. Pero ang tanga-tanga mo, bakla ka ng taon. ROTC needs a law. Okay? Yung mga kakampi ninyong mga camping, against kayo. You know, ito na mga sinasabi. Kaya ganito, itong mga ito ay hindi nila alam ang kanilang pinagsasabi. Hindi ba? Hindi talaga nila alam yung pinagsasabi nila. That's why, feeling ko ito bata pa to, no? Parang parang mga nasa early 30s na, ganon. Mid-30s, ganyan. Oo. Majonda na siya. Hindi na siya. Ganyan siya mag-isip? Classic pink. Classic pink. Yung alam mo yung parang, mukha naman siyang sensible, ganyan. Pero pag nagsalita about politics, parang, hindi dapat, ano na lang, kung hindi mo, mali-mali nga siya eh. Like for example, walang achievement. Walang achievement is zero. Ayun na nga lang eh, your mathematical model of achievement is binary.
But that's not correct. Achievements are continuous function. Kaya nga sa mga companies, 'di ba, ang mga report, we have achieved 35% of this program. We have achieved a completion rate of 78%. Wala kasi walang kumpanyang magre-report ng wala or Actually, yung mga ganyan yung unless talagang wala. At least talagang wala. Oo. And also, for example, kunwari, nag-overachieve ka ng bonggang-bongga. Kunwari, meron kang goal. Your goal is, let's say, A, B, C, D, E, F, G to be achieved within the entire fiscal year. Okay? Yeah. Within the entire... However, itong goal na to, na-achieve mo siya on the first quarter of the year. Na-achieve mo, bonggang-bongga. Is it a good sign or a bad sign? Actually, Is it a good sign or it's a bad sign? It's actually a bad sign because you already commit resources for that for an entire for the full year. Correct. You hire people, yung ganyan. Ibig sabihin, bad sign nun kasi ano ba tawag dito, yung goal mo is too low. Actually, you set your goals too low. Too low, oo. And actually, may tawag dyan na na you are actually gaming the system. In order for you to look like you're effective, you're going to set you're going to lengthen the execution time, implementation time. You're going to lengthen your expected completion of a very, very simple goal. So that when you achieve the simple goal, in 2 minutes, for example, my goal, ang goal ko lang talaga is can only be achieved by can be achieved by 2 minutes. Kaya gagawin ko, i-report ko sa planning, ito kailangan nito ng 10 minutes. Kailangan nito ng 20 minutes. Pero alam ko na for 2 minutes lang siya. So ngayon, kung na-achieve ko siya ng 2 minutes, sasabihin ko, kita mo, napakagaling ko, napaka-effective ko. Ang goal ko na dapat matapos siya ng 20 minutes, natapos ko ng 2 minutes. Pero you are gaming the system. Ibig sabihin, and that is not going to be mapped by a binary approach doon sa whether na-achieve or not achieve. Because kung ganun lang ang grading mo, sasabihin mo, okay, achieve. So, meron na siyang 1 point. 1 point, na-achieve niya. Pero, asan yung quality doon? Asan yung foresight doon? Yeah, exactly. Asan yung doon? Ability to use the resources appropriately. Yeah, and exactly. Plan better for the company, for the future, for whatever, for your organization. You weren't really able to achieve much for the organization as a whole pag ganun yung Hindi alam mo kung sinong kinoconvince na lang nila noon. Kaya sila nagaganyan yung mga kakampings. Kasi kakampings are bleeding out. Kakampings are bleeding out. Ngayon, and I think sa kanilang mga in-house surveys, Joey, they have seen kung saan kung sino yung napupusuan ng mga kakampings. Kaya kita mo lahat ng kakamping videos ngayon, di ba, against kay Sara. Sino bang audience sa mga kakampings? Kakampings. So, ibig sabihin, they are trying to stop the slippage. Yan ang ginagawa nila. They're trying to stop the slippage. Yun lang yun. Kaya wala na silang pakialam, girl. They're not addressing us. They know that the DBS are solid. Ang ginagawa lang nila is they're addressing the bleeding out sa hanay nila. At of course, kung sino man yung mga undecided na mag-tip ng balance. Pero the thing is, hindi nga mangyayari yan. Kita mo, hindi siya marunong mag-performance review. Exactly. Yeah, hindi ganyan ang review. Kaya nga, 'di ba? May yan, hindi yung all or nothing. Kaya nga yung ginagawa ni girl, panic mode. Kailangan nagbi-bleed out. I'm pretty sure nagbi-bleed out na ang mga campings. They're disintegrating from inside. And their internal surveys show na lumilipat kay Sara ang puso ng kanilang mga members. Hindi actually, malayong mangyari.
Oo, and ano ha, yung pinagmamayabang nila na grupo ng population na supposedly nakopo nila, na corner nila because they spent so much time going to universities, engaging with the Gen Zs, ganyan-ganyan. Grabe yung ano nila diyan grabe yung what do you call this? Yung kanilang pag-brag na di ba initially, sinasabi nila nagpanalo raw kay Bam mga kabataan, ganyan-ganyan. And then last night, di ba, Daniel Long was here. Sabi niya, yung SWS survey says that in the previous survey period, November to December, ang Gen Z, ang satisfied na Gen Z kay Inday was 17%. And then, for the same period ng 2020, that's 2024, for the same period ng 2025, it became 47%. So, 30% uptick in 1 year. Ang Gen Z. Kaya nga yan Kaya nga ano na sila, todo na sila ng mga ganyan. Kita mo, saan to sa TikTok, which is a Gen Z platform, no? So, nakikita na nila. Pero the thing is, ang hero ngayon ng Gen Z ay si Barsaga. Mm-mm. You cannot deny it. Barsaga is now the hero of Gen Z. Oo. Wala kayong katumbas ni Barsaga. Mm-mm. Wala kayong katumbas ni Kiko Barsaga. As in nada. Yan ang problema. Ha? Si Renico daw. Sino yan? Yung Kabataan Party List, ang nakakaloka, no? Tine-template nila yung pa-virgin kinembot. Di ba to si Risa? Kasi naiirita talaga ako kay Risa pag ini-interview siya. Yung parang sobrang, sikip ka. Masyadong pa-virgin. Masyadong pa-virgin. Tapos, wait until you see Sara Ilago. Mas pa-virgin? Mas pa-virgin, be! As in, sabi ko, putang ina, yun ba yung template nito? Totoo naman kayo mga putang ina ninyo. Yan talaga po kung magsalita parang, sikip-sikip ko po, mga kababayan. Ako po ang pinakamasikip dito. Sobra kang sikip, ang ganda-ganda ko. Ganun na ganun magsalita. As in, yung talagang, alam mo, ang bait-bait. Yeah, so ang ano niyan is they haven't kita mo how can they, di ba yung bilyonaryo may balita sila na tinatanong nung yung anong reaction ng market sa announcement ni Inday Sara. Tapos sabi na lang nung ini-interview, well, the market, the stocks exchange is up now, and this is its highest in 7 months. In this situation, So parang, girl, that is the sentiment of the market. Diba? Kung i-correlate mo, of course, correlation is not causation. Maraming reason kung bakit tumaas yung there are factors why the market actually rallied, no? Pero kasi sa stocks exchange kasi holistic kasi yan tumingin ang mga investors. Hindi lang kasama na diyan yung general context nung kung nasan yung general context of the stocks exchange. So kaya hindi rin natin maihiwalay yung announcement ni Sara kasi it's the major political event. It's a major political event. Kaya nga 'di ba sinabi nila nung yung flood control. May impact sa may impact siya sa speculation, oo. May impact siya sa valuation ng market. May impact siya sa valuation ng market. So yung halimbawa 'di ba yung sinabi din yung flood control bumagsak talaga yung stock exchange during the flood control. So ngayon may influence sa speculation May influence sa speculation. Pero ngayon, ang nangyayari kasi sa kanila, ano pag-usapan natin? Halimbawa, kasi, ano?
And then pag-uusapan natin, I would just like to talk about, kasi ano yung pag-uusapan na yung mga achievement ni Inday. And I really wanted to talk about it. Kasi, a lot of people would say, lahat ng mga content ngayon ng mga pinks at mga yung mga galit kay Inday, lagi nilang tinatanong, anong achievement ni Inday? Anong achievement ni Inday? And I know this is going to be the conversation until 2028. 2028. And magkakaroon na naman ng forced recitation ang mga Duterte supporters sa. Oo, magkakaroon naman tayo ng essay writing contest. Oo, ganon. Actually, todo yan. Kasi Inday has been a mayor. Si Leni Robredo has never been a mayor. Kaya ang focus nyo lang, yung vice president siya. Kami, ang dami namin yung bala. From vice mayor si Inday hanggang vice president siya. Diba? Kaya wala kayo. Diba? Tapos si Leni wala siyang executive experience. She never led a city. She has no exhibit A. Sarah has exhibit A. Correct. And those who are saying na na parang ang banat kasi nila dyan, Sas, si Sarah, maganda naman na yung Davao nung naging vice mayor si Sarah eh. Ganyan. Actually, so parang anong achievement niya as a mayor? Actually, meron siyang achievement. Hindi naman sa maganda na yung Davao. Ano ba yung, maganda talaga yung Davao. The thing is, what did she add? What value she added? Yes. And diba? there are, there are measurable values. Diba? Yes. Bahala kayo kasi marami na kaming bala. Diba? Ready na kami mga bakla. Ano ninyo? Ready na kami. Papunta pa, nag-iisip pa lang kayo ng pangarap. So ready na kami. Kaya pagdating na ng essay writing contest, bakla, talo kayo. Tayo? Data for data tayo. Ganyan ang mangyayari on the road to 2028. Ngayon, siguraduhin ninyo, yung ipambabato nyo sa 2028, ay pag tinanong namin ng, yan bang pambato ninyo, ay meron ba yung ni-lead na city? Can we see the achievements ng taong yan by leading a city? Pag sinabi ninyo, hindi kasi ganito siya. Well, we don't want someone who has no experience in actually creating something by actually governing, legislating, passing a law and something like that. It's not governance in the vocabulary of DPS. For DPS, governing is actually doing something on the ground. Actually, improving there is a measurable improvement in the quality of life of the governed. Ganyan. Ganyan ang laban na, binibigyan na namin kayo mga camping ng pointers for for Bardagulan on the road to 2028. Yun ang tatanong namin, ano bang CV niyan? O nakatapos ng ganyan? O anong city ang nilid niyan? Anong nangyari? Did it improve? What added value did that person's leadership added to the previous administration of that city? Ganyan. Ganyan baklang labanan. True. Makinig kayo mga baklang mga DDS essay writer essay writing warriors. Ganun ang replyan. Kailangan measurable it should be measurable. It is may data specific. Yeah. Ang daming remember noong 2016, may Duterte story. Bakla, magkakaroon uli kami ng may Duterte story. Di ba? Naalala niyo yung nung panahon ni PRD, yung mga viral na may Duterte story na ang dami. Ang dami nung may Duterte story. So ngayon, magkakaroon yung maraming may Duterte story. Yung may personal experience kay Inday. So, I'm really, we know how to play with this game. We know how you're going to play this game. And, ano na lang tayo? Game on. Game na lang tayo. Game on. Hindi ba? So, ayun ang mangyayari.
ano rin masabi ko sa Bam Sara? You know what? I don't, una-una, they need to have, yung kalaban, they need to have a pair in order to defeat Sara. Naghahanap sila ng VP, kailangan na nila ng matinding tandem just to defeat one woman. Wala pang vice president si Sara, ha? Ang haba naman ng ang haba naman ng statement ni OG Diaz. Ano ba yan? Talaga? Huwag na. Oo. Kapagod. Well, I think yung I think yung kakasabi mo pala yung trade deals. Talaga. Bongga yun, Kasi you wouldn't expect it at that level, eh. You wouldn't expect it at that level. Tsaka billions yun, be. And billions yung dumating. And more than, and it's spanned beyond her term. And I think yung fiscal responsibility sa Davao, yung naging debt-free yung Davao. Uy, mahirap yun, ha? Oo. Na may fiscal responsibility pero hindi nagsi-savings. Yung hindi ginaganon yung pera. Nagigets nyo? Hindi madaming projects pero naging debt-free. Kasi yung iba kasing city, di ba? Katulad ng isang city sa Metro Manila. Na itago na lang sa Malang Pasig. Ay, wala akong sinasabing ganyan. Charot. Pinagmamalaki nila yung savings pero ang daming hindi nagagawa, ang daming hindi na Ito kasi lahat ng kailangan gawin ginagawa at gumagawa pa. Pero naging debt-free. So ibig sabihin, Inday was kasi sa city malaki ang responsibilidad ng mayor in order to oversee. Para talaga siyang presidente. A mayor is like a little president. President, totoo. So, kailangan talaga niya, at mas matindi pa yan sa presidente. Kasi you really need to oversee the entire thing as a mayor. Which, kasi sa pagiging presidente, yung cabinet member mo, meron pa siyang more latitude in order to execute things. Yung pag mayor ka talaga, kailangan mo talagang hands-on Very hands-on kasi ang mga mayor Hindi to pwedeng pabanjing-banjing. Ayun siguro, yung fiscal management and yun, yung naging head siya ng Davao Development Council, Regional Development Council, and then she delivered results. I don't think that there's any candidate right now who is famous, who has that kind of profile. And ayun, ano pa ba? So she was young when she did that. Diba? Yung mga candidate nyo ba, pag sinabi mo, halimbawa, sabihin natin si Risa, what did Risa accomplish at 40? Ilang taon ba si Sara nung panahon niya naging head siya ng Regional Development Council? What was that, 10 years ago? So what did you achieve when you were... Nasa mga 30 plus pa lang siya noon. So what did you achieve when you're 37 or 38? Did you achieve something like that? Sara was only and I think sa DepEd I think yung mga teachers could attest what she was able to do. And I don't know kasi that much pero alam ko yung mga sinasabi ng mga teachers. So I really think na si Sara is Gen X, pero late Gen X. Tapos millennial siya. In tune, super early millennial, no? Tapos she's in tune with technology. She's in tune with
kung anong mga topak ninyong mga Gen Z. Di ba? Mm. So she knows her shit. Hindi siya nagbago. Hindi siya nagpe-pretend na biglang maging mukhang sosyal. Hindi katulad ng isa na may glam team. Mm. Sabi ni The Godfather, Sas Joey LGBT ally ba si Inday Sara? Yeah. Oo, okay. Actually, more than that I would like her to exert that side of her. Oo. To be honest. Actually, medyo nakinabahan ako sa kanya noon, yung parang feeling ko para papunta na siya sa gender ideology. So more than that, I like her to be babaeng bakla yan si Sari. Oo. Ano Yung ba? Di ba meron nga siyang yung isa sa mga recipients ng Magnegosyo Kataday is an LGBT business. So ano talaga yan? Pero I don't think that is one of the things that she should focus in her presidency. I'm really sorry. But wala naman kayong kailangan gawin. Wala naman kailangan ninyo. Kailangan nyo ng bakla po. Meron ng legal recognition ng legal effect ng same-sex partnership when you are cohabitating. Wala. Ano pa gusto mo doon? Di gusto mo pang, girl, okay na yun. Do you know that latest decision ng Supreme Court? Sabi ko, ang galing ng decision na to. So, yun na yun. There is already a legal consequence of same-sex partnership recognized by the Supreme Court. Na pag nag-cohabitate kayo, so same-sex partners who are cohabitating are legally considered as lived-in couple. Oh, really? Yeah. Under article. So magko-co-ownership sila. Parang Yes. yung mga live-in partner na heterosexual na magiging co-ownership yung property regime. Yes. So may legal implication. Ano yun kasi? Tapos ang naging decision pa kasi noon, merong nagdemandahang mga lesbiana. May mga nagdemandahang mga lesbiana. Okay. Doon nag-root case. Kilala ko pa yung mga lesbiana dahil katrabaho ko yung isa doon. Sabi ko, si bakla, kasama siya pala to. Siguro hindi nila na ini-expect na yung, can you imagine ginawa nila yung kaso, not really to push for recognition. Naghiwalay talaga sila. Hiwalay na sila. Tapos, nag-uusap, parang nagkaanuhan sila, paano to property? Ano to? Meron ano to? Kasi nagkaroon sila ng ng joint parang kung yung isang lesbian sinasabi niya entitled ako diyan, ganyan, kasi nagbayad ako, ganyan, merong ganyan. Sabi nung isa, hindi ka entitled diyan, ganyan. Tapos ni-resolve siya ng Supreme Court. Can you imagine na yung case na yon is not really to fight for same-sex partnership or whatever. So parang ano lang to yung partition lang ng property. Yes, at it's really share. Pero wala siyang nilalaban. Wala siyang nilalaban karapatan kundi personal lang na property rights. Tapos sabi ng Supreme Court, well, you are considered as cohabitating under article ganito. Kaya kaya merong implication yung samahan ninyo, ganyan. So, in effect, hindi naman nila nilalaban yon. In effect, in-interpret ng Supreme Court yung konteksto nila na so, ibig mga bakla I would just like to I would just like to parang provide more context. Kasi kung cohabiting kayo, ang effect kasi noon kung kunwari kami ni Sas, nag-cohabit kami ni Sas. Si Sas yung kumikita ng pera. Ganun. Si Sas yung kumikita ng pera, ganyan siya nagtatrabaho, ganyan. Tapos ako maganda lang ako sa bahay, ganyan. Luto-luto, pinupunasan ko lang yung pawis ni Sas, ganyan. Pagkatapos, binili namin yung property, yung bahay na tinitira namin at the time na magkasama kami. At time na, cohabitating kami. Ganon. So ngayon, pag umalis ako dun sa bahay, I would say na, hindi, dalawa tayong binili natin yan together 'di ba? Nung magkasama tayo nung binili natin yan. Paano
paano mo masasabing binili mo yan? Pera ko lang naman ang ginamit ko dyan. Ganon. Kasi pagka cohabitating kayo, you will be considered as co-owners of the... Oo, pero may mga evidence yun, pero ang ano lang, Article 148. So, mga bakla, so paano ni-resolve ng Supreme Court? Co-owner sila, ganon. oo, so entitled yung nagdemanda ng parang half or something like that. So, okay, so co-owner nga. so Kasi parang kasi you cannot put value of my pag-aasikaso sa iyo, yung mga ganun. So ibig sabihin, bakla, yung gusto mo na may legal recognition yung partnership mo, meron na. kung yun yung habol mo, meron na. Under Article 148, sabi ng Supreme Court, Article 148 ng Law of Cohabitation is not gender specific. Oo. Not together lang, because mas may proof ka na nag-ambag ka sa pambili, Ma'am Joey. So sabi ng Supreme Court, yung Article 148 sa Family Code, hindi siya gender specific. Mm-mm. It is actually applicable to couples who are living together who are not allowed to legally marry. Yun lang rin naman yung effect na gusto ng mga same-sex marriage Exactly. That they're going to enjoy yung same benefits of cohabitation. Of a hetero. So meron na siya. So nilalaman mo pa. Sabi mo discrimination. Bakla. Yan nga. Yan, diniscuss ni Hey Attorney yan, hindi matatawar ang value ng pagiging homemaker, kaya may rights pa rin siya. Yun nga yung sinasabi ko. So kung kunwari kami dalawa, si Sas lang yung kumikita, kaso magkasama kami dun sa bahay, na-acquire namin during the... Yung inaambag mo doon sa pag-upkeep ng bahay, etc., counted siya. Kasi that's cohabitation rights Cohabitation rights. So, so yun. So meron so there is a legal effect already of same-sex partnership, even if you don't get married. The only requirement is that you are cohabitating together. Kasi yung same-sex married couple, there is no requirement that they are living together in order for them. As yung marriage kasi, there is no requirement that you are living together in order for you to still be considered as legally married. Nag-gets niyo yung pinagkaiba? Nag-gets yung pinagkaiba? Kasi ang marriage kasi, even if you're not living together, kahit separated na kayo, girl, you're still considered legally married and conjugal pa rin yung conjugal division pa rin yung pwede pa rin siyang maging makasama sa tatanggap ng pag-aari mo or whatever because you're legally married. Sa cohabitation, you need to be cohabitating in order for the partnership to have legal effect. So, mga bakla, meron na siya. It's not mga discrimination, bakla. Ano ba? Wala na nga naririnig ngayon na tinatanggal sa trabaho dahil LGBT. Wala. Kita mo yung mga issue na lang ngayon, tinawag na sir or hindi pinapasok sa toilet or ganyan. Bakla, hindi na siya nakakaantig ng puso. Hindi na siya nakakaantig ng puso't damdamin. Parang, parang, pag titingnan mo yung nangyayari sa Pilipinas, parang girl, parang, wala nang masyadong pait yung pinaglalaban ninyo. Kasi nga, bakla, ilan sa inyo may baklang boss? What if yung property partner mo may properties na before hindi yun kasama sa co-ownership, yung hindi kasama yung sa cohabitation within the together sa together lang. Actually, kung ako dito sa mga backlash, mas maganda tong cohabitation kaysa ipaglaban niyo yung marriage tas walang divorce sa Pilipinas. Ay bakla, limas ang pera mo limas ang pera mo kasi dito sa cohabitation, meron tong strict requirements Meron tong kailangan pa i-register nyo pa nagko-cohabitate kayo. Kailangan pa may documentation, etc. So, mas maganda to kasi itong cohabitation kasi it takes partnership seriously. Kasi sa marriage bakla,
once na naging legally married ka, wala silang pakialam kung how exactly your partnership is. Correct. Oo. Hati ang lahat. Hati yan lahat. Kaya, Mm. kaya may kilala ko kahit hindi na talaga siya Lahat nakipag-anak. ng bitbit mo before the marriage. Hati Unless may yun. prenup kayo. Unless may prenup kayo. Unless may Oo. prenup. Pero ito kasing cohabitation, mas matindi ang requirement nito. At hindi siya automatic ha. Mm-mm. Hindi siya automatic. Mm-mm. Kasi yung cohabitation, pero legally recognized yung cohabitation. So, ay na siya girl, okay na yan. Mag-focus na muna tayo sa pangkalahatang nagbe-benefit lahat. Oo. Di ba? O focus muna tayo doon kasi okay na naman kayo. Hindi. Ano ba, kailangan ba? Kailangan ba lahat ng effort naka-focus sa inyo? Girl, okay na. Lahat i-focus natin ang effort dahil ang bansa natin ay mas may malaking problema kaysa sa hindi ka pinapasok sa CR. Or tinawag kang sir. Or whatever. Correct. Focus tayo sa mas malaking problema ng buhay. Mas malaking problema ng Pilipinas. And I thank you all. Charot. True. Track record. Tingin ko ready. Tingin ko hindi, ano yan. Sandali lang ha. Sandali lang. Ito kasi may tanong may tanong si Jero Wapeng. Bakit daw may confidential intel fund si Inday Sara during DepEd during DepEd secretary siya? Sinasabi nila, is it necessary to have intel in confi funds? This is a non-issue. The Confidential Intelligence Fund was approved by Congress. Correct. And signed by the President. So, bakit nila sinisisi ito kay Inday? Kung mali ito, dapat inilaban nila yan. Why are they questioning this after the fact? Inilaban nila yan noon. Okay. So, bakit may confidential intel funds? Ibig sabihin, may pinaggigamitan. Inilaban nila yan. Sinabi nila kung saan gagamitin, kung para saan, during the hearing ng budget. So, this is a non-issue. You know what? Forget Kasi about pwede this. naman nilang ibigay kung feeling nila hindi karapat. Kung hindi talaga, ganito yan ha, wala pong batas kung sino lang ang department ang dapat may confidential intelligence fund. Yun ang sabihin niyo unang-una. Tanungin niyo sa kanila, is it your opinion or is it a law na dapat wala ang Department of Education? Yun ang unang-unang pangrepat. Pag sinabi nila na opinion lang, so your opinion is not counted because budget is approved by law. Hindi counted kasi ang valid lang ang opinion pagdating dyan would be the legislators, and then secondary would be the president kung gustong bigyan ng president ng share ng confidential fund niya yung ibang mga agencies. Yeah, exactly. Ngayon kung nag-aalboroto sila, wala namang batas na nagbabawal. So yung necessary in terms of what? Of law, of your opinion. If your opinion it's not counted. Because your opinion is not the one that decides who gets confidential fund or not. Funds or not. Ngayon kung bakit niya kinailangan? Kasi nga sinabi na yan ni BP Sara noon nila. Ginagamit nila yan kasi nga maraming nag-grooming, sexual, for drug trafficking and for NPA recruitment. So kailangan nila ng confidential intelligence fund in order to actually do this needed work. Kailangan niya protektahan yung mga estudyante from grooming of all sorts. Tanong mo dyan sa mga kadebate ninyo, ikaw ang DepEd Secretary, how will you protect students from being groomed for sexual grooming, NPA recruitment, and drug trafficking recruitment? Tanungin niyo sa kanila ha, hindi ba kailangan mo ng intelligence work? Sabihin nila na PNP daw yung responsible niya.
Yung counter niya. Hindi nga, siya nga may hawak ng, siya ang nangangasiwa ng public schools. Oo. PNP ba nangangasiwa ng public school? Tanungin niyo dun sa mga nagtatanong sa inyo. Ang PNP ba nangangasiwa ng public schools? No. So si Inday ay binigyan siya ng responsibilidad. Siya ang mangangasiwa ng public schools. So she knows what it takes in order to actually protect children from being groomed. So she requested for confidential intelligence funds. Ngayon, tanongin sa kanila, kung ikaw magulang ka, mas gugustuhin mo ba na yung nangangasiwa ng public school ay gumagawa ng intelligence work in order to prevent grooming or hindi? Ganun lang ang rebuttal. And I thank you all.